Pagpalain pa sana lalo ang hindi makakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Magsimula na tayo. May malaking digmaan ang naganap sa pagitan ng mga aswang at albularyo noon. Sa kadahilan ng nais maghari ang mga aswang sa mundo at aalipinin lamang ang mga normal na tao. Sa gitna ng mga hidwaan ay may namumuong pag-ibig sa pagitan ng mga aswang at albularyo, kung saan nakasulat doon sa propesiya na sa kanilang lahi o angkan magmumula ang nakatakdang aswang at albularyo. Ngunit kalaunan, ang mga nakatakdang lahi ay mag-iisa at tatalunin ang naghasik ng lagim at muling mamuhay ng mapayapa ang buong mundo. Si Tomas ay isang albularyo sa bayan ng Hidwaan. Matagal na siyang albularyo simula nang umidad siya ng 18 anyos bilang nakatakda sa kanya. Nagtatag siya ng mga hukbo at nagsanay ng mga kalalakihan sa muling paglusob ng kadiliman. Habang ang mga babae naman ay tinuturuan niya na mag-embento ng mga herbal na gamot pangontra sa mga aswang at gamot din para sa mga kasamahan nilang magtamo ng sugat sa pagkikipaglaban. Bale, 2 hukbo ang kanyang itinatag. Isang hukbo para sa paggamit ng itak at isang hukbo naman para sa paggamit ng sibat. Tomas, anak, maghanda kayo sa muling paglusob ng mga aswang. Dahil nakakasiguro ako na sa muling pagbibilog ng buwan ay maghahasik na naman sila ng lagim. Ang ina ni Tomas na si Lourdes ay isang dati ding albularya. Dahil sa kadahilan ng matanda na ito ay nananatili lamang ito sa loob ng kubo at hindi na ito sumasama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero ginaguide naman ito si Tomas kung ano ang mga dapat gawin at kung ano mga hakbang ang dapat isaalang-alang. Kumbaga si Lourdes ay isang gabay kay Tomas sa kanyang pamumuno sa bayan ng Hidwaan. Oo inay, sinasanay na po namin sila Dencio at Samuel. Nang sa gayon ay handa na sila sa malaking digmaan na magaganap sa susunod na gabi. Sinasanay na rin namin ang mga kababaihan sa paggagamot at saka pag-iimbento ng mga gamot. Naaalala ko lang noon ang itay mo, anak. Tsaka kakabuntis ko lang din noon kay Leia. Matiwasay at mapayapa kaming namumuhay noon doon sa bukid. Ngunit isang araw ay bigla na lamang itong nawala. At mahigit 1 taon na siyang hindi nagparamdam nun sa akin. Meron po akong bayan na pinamumunuan noon. At kasama ang iyong ama sa isa sa pinakamahusay kong sundalo. Matapos ang pagkikipaglaban namin noon sa mga aswang ay kasabay ang pagkawala ng iyong ama. Akala nga namin ay nabiyag ng aswang. Hanggang sa isang araw, pagpunta ko ng bayan ay marami akong nabalitaan ukol sa pambibiktima ng mga aswang. At laking gulat ko pa nga nang makita ko ang ama mo na kumakain ng lamang loob ng tao sa kalsada. Noong mga time na yon ay naguguluhan ako kung ano ang gagawin ko dahil hinarap niya ako at nanlilisik ang mga mata. Karga ko rin ang kapatid mong si Leia. May mga kasama noon ang ama mo, anak, na kanyang mga kalahi. Kaya medyo hirap kong kalabanin sila. Dahil nanghihina ako sa kadahilan ng 1 linggo pa ang nakalipas nang iluwal ko si Leia. Kaya nung atakihin ako ng ama mo ay nagpabayaan na lamang ako. Pero nakapagtataka lamang dahil hindi niya ako sinaktan o pinatay man lang. Pero kinuha ang kapatid mong si Leia mula sa aking pagkakakarga. Nay, ang ibig mo bang sabihin na may kapatid ako? Si Leia ba yun? Oo, anak. At siguro ito na ang tamang oras at panahon para ibunyag ko na ang matagal ko ng tinatagong lihim. Pasyensya ka na kung tinago ko sa iyo si Leia sa mahabang panahon.
Napakabata mo pa kasi nun kung sasabihin ko. Ayon pa sa propesya o sa kasulatan, ay nakasaad doon na sa aking lahi magmumula ang tagapagtugis ng aswang. At sa iyong ama naman ang aswang na nangatakda na papatay sa iyo. Biglang naguluhan si Tomas at napakunot ang kanyang noo nang marinig ang wika ni Lourdes, ang kanyang ina. Si Leia ang nakatakdang aswang na papatay sa akin, ay. Pero buhay pa kaya siya? Baka kasi nung kinuha siya ni tatay mula sa iyo ay pinatay niya ito, katulad sa ginawa niya sa iba. Hindi tayo nakakasiguro niyan, anak, kung patay na ba ang mag-ama. Dahil matagal mamamatay ang aswang, lalong-lalo na halos araw-araw silang pumapatay ng tao. Kumbaga ito ang kanilang ikinabubuhay at nagpapalakas sa kanila. Pero matapos makuha niya si Leia ay hindi ko na nakikita ang iyong ama kailanman. Hindi rin ako nakakasiguro kung buhay pa ba ang kapatid mo. Nang marinig iyon ni Tomas, ay nagpatawag siya ng malaking pagpupulong sa lahat ng mga naninirahan sa bayan ng Hidwaan. Tinawag niya ang lahat ng mga kababaihan, mga batang sundalo at mga sundalong bihasa sa pakikipaglaban. Ihanda ninyo ang sarili nyo at lahat ng mga kagamitan sa malawaking digmaan na magaganap bukas ng gabi. Hindi natin alam baka lusubin tayo ng mga kampo ng kadiliman. Ikaw, Denjo at Samuel, sanayin nyo ng mabuti ang mga hukbong na sasakupan nyo, lalong-lalo na ang mga binata. Tsaka ikaw rin, Dolores, ikaw na ang mamamahala sa mga kababaihan para sa pag-iimbento ng mga herbal na gamot. Pinakulo, paano ang mga bata at buntis? Baka madamay sila. Pedro, ikaw ang natasan ko nito. Magsama ka ng 2 sundalo at dalhin niyo sila roon sa kuweba ng Malibis. Natitiyak kong ligtas sila roon dahil tayo lamang ang nakakaalam ng kuweba na yon. Mag-ingat kayo doon hanggat sinusugpo pa namin dito ang mga aswang. Nang marinig ng lahat ang wika ni Tomas, ay kanya-kanya ng kilo sila para sundin ang pinapagawa sa kanila ng pinuno. Pinaplano na rin ng maayos ni Tomas ang mga dapat gawin nang sa gayon ay hindi na mauwi sa pagsisisi ang lahat. Kinahaponan din ng araw na yon ay nagulat ang lahat sa pag-uwi ng isa sa kanilang mga kasamahang binihag ng aswang. Si Elmer. Loray-loray na ang suot nitong damit at saka marami na rin kalmot ang katawan nito. Nang pagdating ni Elmer doon ay bigla na lamang itong nahimatay at bumagsak sa lupa. Agad naman itong inakay ng 2 bodyguard papunta sa pasilidad ng paggamutan. Bago kasi makakapasok sa bayan ng Hidwaan ay may ganghaan, kumbaga may nagbabantay roon na 2 sundalo. Pinuno, gising na po si Elmer. Nang marinig ni Tomas ang wika ni Dolores, ay agad siyang pumasok ng kwarto para kumustahin ang kalagayan ng isa sa kanyang sundalong bihasa sa pakikipaglaban. Elmer, kumustang pagkaramdam mo? Okay ka na ba? Medyo maayos na po ang pagkaramdam ko, Pinuno. Tsaka ang mas importante ngayon ay nakaligtas ako mula sa hawla ng mga aswang. Siya nga pala, Elmer. Paano ka nakatakas sa kanila? Di ba nga, alerto ang mga yon. Kahit maliit na tunog ay naririnig nila. Mamaya muna natin yan pag-usapan. Hindi pa kasi maayos ang pagkaramdam ko ngayon. Idlip muna ako sandali. Nauutal na sagot niya. O sige, Elmer, magpahinga ka muna riyan. Mamaya ka na namin kausapin. Matapos niyon ay lumabas muna si Tomas, Samuel at Dencio sa pasilidad ng paggamutan.
Binigyan mo na nila ng espasyo sa Elmer upang makapagpahinga ng maayos. Mga bandang 7:00 ng gabi ay nag-usap-usap sina Tomas, Dencio at Samuel ukol sa paghahanda bukas ng gabi sa paglusob ng aswang nang biglang sumabat si Elmer sa kanila. Hindi nila ito nalaman na dumako na pala ito sa kanilang kinaroroonan. Pinuno, batay sa mga narinig ko, nung nandun pa ako sa hawla ng mga aswang ay hindi sila lulusob sa ating bayan. Ito kasi ang sabi nila, magpaparami muna sila ng lahi bago tayo lulusobin. Dahil alam kasi nila kung gaano tayo kalakas at kabihasa sa pakikipaglaban. Naniniwala ka naman doon, Elmer. Asus, alam mo naman yung mga aswang mapanlin lang. At saka mas mainam na ring handa tayo kung lulusob sila. At kung hindi naman ay mas mabuti rin. Oo nga naman din siya. Nung huli nila ang lusob sa atin ay marami ang sa kanila ang namatay, di ba? Kaya baka nga napuruhan ang kanilang lahi at kailangan pa nilang magparami para talunin tayo. Pero Elmer, paano ka nakatakas sa kanila? Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Pero sana pakinggan nyo ng mabuti at ibalanse ang mga sitwasyon. Matapos nila akong bugbugin at pagtulungan at ibinalik ulit sa kulungan ay may isang lalaking lumapit sa akin. Isa siyang aswang. Sabi niya, siya raw ang naatasang magbabantay sa akin dahil lahat ng mga kasamahan niya ay magpaparami ng lahi sa kanilang bayan. Hindi rin ako magkapaniwala sa kanyang ginawa. Tinulungan niya ako at pinatakas sa lugar na yon. At sa katunayan nga'y hinatid pa niya ako rito. Pero hindi na siya tumuloy sa atin. Pero bakit hindi mo kasama si Doming at Lucia? Hindi ba't kasama mo sila nung binihag kayo ng mga aswang? Kuryosong tono ni Samuel. Ganito kasi yun. Magkaiba-iba pong kulungan kami dinala. Kaya hindi may pagkakailang wala akong alam at balita sa kanila. At nung mapagpasya ng lalaking aswang na patakasin ako, sinubukan kong kumbinsihin siya na patakasin din sina Doming at Lucia. At ang sabi nito ay wala na raw siyang nakikitang iba pang mga bihag sa mga pinaglalagyan o iba pang kulungan bukod sa akin. Tama niyan, malalim na ang gabi. Magpahinga na tayo sa kanya-kanyang kubo. Pagputol ni Tomas. Matapos marinig ni Dencio, Samuel at Elmer, ay bumalik na nga sila sa kani-kanilang kubo. Ang kubo ni Elmer ay nasa kaliwang bahagi, habang ang kubo naman ni Tomas, Dencio at Samuel ay nasa kanang bahagi. Dahilan na makakapag-usap-usap pa rin silang tatlo habang naglalakad. Pinuno, may napapansin ka bang kakaiba kay Elmer? Napapansin ko kasi na parang may tinatago ata siya. Batay na rin sa kanyang pananalita. Hindi ko may paliwanag kung ano, pero ramdam na ramdam ko talagang may kakaibang nangyayari sa kanya. Ako rin din siya. Hindi kasi siya diretsahan magsalita. Tsaka hindi rin ako makapaniwala sa kanyang sinabi na tinulungan siya ng aswang para makatakas. Alam naman natin, di ba, na walang mabubuting aswang. Oo nga. At saka yung tungkol sa paglusob, pagkagawa-gawa niya lang yon para hindi tayo makapaghanda. At tuluyan tayong mapabagsak at mapatay ng mga aswang. Ano sa tingin mo, Pinuno? Alam kong hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Elmer, pero sa atin na lang ito ha. Magpapanggap tayo na hindi tayo naghanda sa muling paglusob ng mga aswang. Kumbaga, kulang ang ating mga pag-iensayo para sa malawakang laban. Sabihan nyo na rin yung mga nasasakupan yung mga sundalo ukol dito. Magpapanggap sila na hindi pa sila bihasa sa pakikipaglaban. Lalong-lalo na ang mga naroroon sa kuweba ng Malibis. Huwag niyong ituturo sa kanya o pag-usapan yon. Naiintindihan? Suwestyon ni Tomas. Matapos yun, ay pumasok na sila sa kani-kanilang kubo. Magkakalapit lamang din ito at may pagitan lamang na iisang bahay.
Kinabukasan noon ay ginawa nga nila ang kanilang pinag-usapan. Nagpanggap sila na hindi pa sila handa, habang si Elmer naman ay tahimik lamang na nanonood sa kanilang ginagawa. Pero kahit ganun pa man, ay mabubunyag pa rin naman ang katotohanan pagsapit ng dilim. Kinahaponan noon ay sinindihan na nila ang sulo at inihanda na ang sibat at itak. Binahida na rin ng mga sundalo ang kanilang katawan na mga lana ng babaylan at may isinasabit sa liig ng mga herbal na gamot na ginawang kwintas ng mga kababaihan. Matapos yun ay inaabot na rin nila ang herbal na gamot at lana ng babaylan kay Elmer. Ayaw ko niyan. Okay na siguro itong itak bilang dahas ko. At saka hindi ko naman kailangan yan. Bihasa ako sa pakikipaglaban, hindi katulad ninyo. Kahit normal na tao ay kaya kayong talunin. Hindi na lamang nila pinilit si Elmer na bahidan ang katawan ng lana ng babaylan at herbal na gamot. Bilib na bilib kasi ito sa sariling kakayahan. Dahil din doon ay marami na ang nakakapansin sa asal ni Elmer. Kahit hindi naman ito ganoon dati. Naging usap-usapan na rin ng iba pang mga sundalo ang asal ni Elmer. Hanggang sa sumapit ang gabi. Yun nga ay nakasindi na ang mga sulo sa buong paligid. Inahanda na rin nila ang kanilang mga dahas, tsaka pumwesto na sa dating pwestuhan. Napapansin din ng iba na biglang nawala si Elmer sa kanilang tagiliran. Pero baka may nilakad lang o kinuha sa kubo. Bandang 1:00 ng gabi ay hindi pa rin dumating ang inaasahan. Wala pa ring aswang na lumusob sa bayan ng Hidwaan. At ang lahat ng mga sundalo ay nakaramdam na ng antok, sanhi ng pagsimulang paghikap. Densyo, baka nga totoo yung sinasabi ni Elmer sa atin. Baka nga hindi talaga lulusob ang mga aswang. At saka unti-unti na rin naglalaho ang buwan dahil magbubukang liwayway na. Ilang saglit lang ay dumating bigla sa Elmer sa dating pwestuhan. O Elmer, saan ka ba galing? Bigla-bigla kang nawawala. Kanina pa kami tanong ng tanong tungkol sa'yo. Saan ka ba galing? Oh, pasensya na. Sorry ha. Inaantok kasi ako sa kakahintay. Alam niyo naman. Galing pa ako sa hawla ng mga aswang tapos hindi pa talaga ako totally okay. Lalo na ang mga sugat ko. Bakit hindi na lamang kasi bumalik tayo sa kanya-kanyang kubo? Kasi wala naman talaga magaganap na labanan. Tignan nyo, magbubukang liwayway na. Natitiyak ba kayong lulusob ang mga aswang? Oo nga pinuno, inaantok na ako. At saka nilalamok na rin dito. Reklamo ni Felipe. Nang marinig ni Tomas ang mga hinaing ng mga tao, ay sinang-ayunan na lamang niya ito. Pinapauwi na lamang ni Tomas nang sa gayon ay makapagpahinga na. Kaya dali-dali naman itong nagsiuwian sa kani-kanilang bahay. Gayon din si Tomas at ang dalawa niyang kanang kamay na sina Samuel at Densyo. Bandang 4:00 ng umaga ay nagising na lamang si Tomas nang may marinig siyang mga yapak. Agad siyang napabalikwas sa pagkakahiga at saka dahan-dahang sinilip ang labasan. Dinala niya rin ang puntot ng pagi. Mula sa kanyang pagsilip sa maliit na sewang ng kanyang bahay, ay kasabay ang pagkarinig niya ng paghingi ng tulong sa isa sa mga pamayanan doon. Rinig niya ang layo ng tinig na siyang dahilan na nagpapakaba sa kanya dahil isa kasi ito sa sinyalis na mayroong aswang sa paligid. Kaya tuluyan na nga siyang lumabas ng bahay at saka pinunta ng pinagmumula ng paghingi ng saklolo. Yun na lamang ang nadatnan niya. Nanilapa na ito ng isang napakalaking itim na aso at natitiyak niyang isang aswang yon. Humarap ito kay Tomas habang nanlilisik ang mapupulang mga mata. Gayon din ang paglabas ng dalawang matutulis na pangil. Umatras siya ng isang hakbang. Nang paglingon niya sa likurang bahagi,
ay yun na lamang ang nakita niya nang makita ang iba pang mga kasamahan nito. Dahil doon ay mahigpit niyang hinawakan ng buntot ng bagi at saka hinintay ang pagsalakay ng aswang. Sakto ring nagising si Dencio at Samuel sa kanilang bahay dahil sa mga alulong na mga aso sa labas. Bale ginitnaan nila ang 5 aswang at yung aswang na nagkatawan ng aso ay nasa likurang bahagi ni Tomas. Mabilis lamang nila itong napatay gamit ang mga sandata. Nang matapos yun ay nakaramdam sila ng kaginawaan. Ngunit ang hindi nila alam ay marami nang napatay ang mga aswang mula sa kanilang mga kasamahan dahil inakala nila na yun lamang yon. Kaya isa-isa nilang pinuntahan ang mga bahay para kumpirmahin ang kaligtasan ng bawat isa. At laking gulat nilang halos patay na lahat ang kanilang mga binatang sundalo na nooy natulog lamang sa isang kubo. Wakwak na ang mga tiyan nito habang nakahandusay sa mga sahig na wala ng buhay. "Gisingin ang lahat! Gising!" Agad namang tumakbo si Samuel doon sa parang batingaw para gisingin ang iba pang kasamahan. Nagsilabasa naman kaagad ang iba at saka nagkumpulan doon sa kinaroroonan ni Tomas. "Nilinlang tayo ng mga aswang. Nilusob ang ating bayan habang natutulog tayo. Kaya yung mga bagong sundalo ay halos lahat sila ay patay. Naubos at pinatay ng mga aswang. Maraming namatay sa atin." Gigil na wika na Tomas. "Pinuno, paano kung lulusobin muli tayo ng aswang? Dahil alam na nila na mabibilang na lamang tayo at iisipin nilang wala na tayong lakas dahilan para matalo tayo. Kaya ngayon, ihanda na ang dapat ihanda at gawin ang dapat gawin. Mayroong matutulog ngayong umaga at ang iba naman ay magbabantay sa paligid. At pagkatapos ng iba ay sila naman ang magbabantay. Dahil ngayong gabi, iwalang matutulog kahit sino man. Lahat tayo ay magbabantay at maghahanda sa pag-atake ng mga aswang." Inilibing na rin ng iba pang natitirang sundalo ang mga katawan ng biktima ng mga aswang. "Dencio, parang hindi ko ata nakikita si Elmer. Nakikita niyo ba siya?" "Hindi pa po, Pinuno eh. Yan din sana ang itatanong ko." Pinuno, alam kong malito ang ginawa ko. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman itong si Elmer sa pangyayari ngayon. Lalong-lalo na ang pangbibiktima at paglusob ng mga aswang sa atin." Hindi kaya, Pinuno, isa siyang spy ng mga aswang?" "Alam kong lahat tayo ay pinaghihinalaan si Elmer sa mga nangyayari at idinadatong lahat ang mga epekto na dahilan na aking kapabayaan. Ako dapat ang sisihin sa nangyari dahil kung hindi lamang ako pumayag at nakinig sa gusto niyo, sana'y buhay pa ang iba nating mga kasamahan ngayon. Alam mo, Pinuno, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo dahil lahat ng mga ito ay bunga sa desisyon at espekulasyon ni Elmer. Kung tutuusin nga ay sobra-sobra ng ginawa mo para sa kaligtasan ng mga tao ng bayan na ito. Kaya kung mayroon mang managot sa nangyayari, walang iba kundi si Elmer. Siya dapat ang nararapat na managot dito." "Anong sinasabi niyo? Bakit ako naman ang mananagot sa nangyari? At saka bakit ko ipapahamak ang sariling bayan kung saan ako lumaki? At ang mga taong itinuturing kong pamilya at kadugo?" Sabat ni Elmer na bigla na lamang dumating doon. "Bisto ka na namin, Elmer. Nung mangyari ito, nasaan ka? Bakit hindi ka nagbakita? At isa pa'y kanino yung desisyon na itigil na lamang namin ang paghihintay sa paglusob ng mga aswang? Di ba? Dahil sa iyo marami ang namatay na mga kasamahan ng mga sundalo." Halos magkasuntukan na si Dencio at Elmer nang itulak ito ng malakas ni Dencio papalayo sa kanya. Napasalampak naman sa lupa si Elmer at saka ikinuyom ang kamao nang tumayo ito para suntukin si Dencio. "Tama na. Buo na ang pasya ko. Elmer, ikukulong ka muna namin ng ilang araw
hanggat mapapatunayan mong hindi ka kaisa sa kanila. Pinuno, naniniwala ka rin ba sa kanila? Alam kong kilala mo ako ng lubusan dahil simula pagkabata ay kaibigan na kita. Hindi mo ba sila pipigilan? Hindi na nakapagsalita pa si Elmer nang sipatan ang kanyang magkabilang kamay. Nang sipitin ang kanyang magkabilang kamay ng dalawang sundalo at saka kinalagkad papunta sa kulungan. Pagkarating doon sa kulungan, "Patakasin niyo ako rito. Nagkakamali po kayo ng hinala sa akin. Hindi po ako kasapi ng mga aswang. Pinuno, Samuel, Densyo!" sigaw niya. Pagkatapos noon ay umalis na sila Tomas, Samuel at Densyo sa bayan ng Hidwaan para pumunta sa bukid ng Kalaunan. Para pumunta sa bukid ng Kalaunan para kumuha ng mga herbal. Naisipan kasi ni Tomas na gumawa ng isang gamot pangontra sa mga aswang. Inutusan niya rin si Samuel at Densyo para kumuha ng kawayan para sa gagawin nilang armas. Kumbaga gagawa sila ng spray na ang tubig ay hinlaon ng mga iba't ibang herbal na gamot. Hinaluan ng mga iba't ibang herbal na gamot. Yun ang gagamitin nilang armas para sa muling paglusob ng mga aswang. At saka nirami-rami na rin nila ang kawayan para gawing pana at lagyan ng lana ng mga babaylan ang dulo nito. "Pinuno, tapos ka na ba riyan? Nakakuha na po kami ni Samuel." "O sige Densyo, hintayin niyo lamang ako ng ilang minuto. Saglit lamang ito. Tutulungan ka na lang namin, Pinuno, para madali tayong matapos," giit naman ni Samuel. Matapos manguha ng mga herbal na mga pananim, ay umuwi na sila sa bayan. Bitbit na rin nila ang kanilang kinuha sa bukid ng Kalaunan. "Eto anak, ang medalyon. Ito ang nagpapalakas sa akin kung bakit nabubuhay pa ako ngayon. Alam kong hindi ako ang nangangailangan niyan ngayon. Ilang araw ka ng puyat at pagod sa walang tigil na pakikipagdigma sa mga aswang para maproteksyonan ang mga taong bayan sa Hidwaan. Kaya tanggapin mo ito para lagi kang aktibo at agresibo sa pakikipaglaban sa mga aswang na yan." "Nay, hindi mo pwede ibigay sa akin yan. Kaya ko pa naman ang sarili ko. At saka ikaw ang nangangailangan yan. Lalong-lalo na matanda ka na, Nay." "Hindi anak, kaya ko pa naman ang sarili ko. Kaya tanggapin mo na to at huwag nang magmatigas ng ulo. Alam mo bang plano ito ng Bathala kung bakit ako nabubuhay ngayon? Dahil gusto niya na ang kabutihan ang mananaig. At nang maging gabay mo ako sa mga dapat pang gawin, mas nangangailangan sa iyo ang bayan ng kaligtasan ngayon, Tomas. At sana magtagumpay ka sa iyong mga plano." Nang marinig iyon ni Tomas, ay walang pag-aalinlangan na lang niyang tinanggap ito. Inihanda na nila ang mga kagamitan dahil nakakasiguro sila na muling lulusob ang mga aswang kahit anumang oras. Lalong-lalo na nabilang na lamang ang mga sundalo nila. "Pinuno, makakaya-kaya natin talunin ang mga aswang?" "Oo nga, Pinuno. Mabilang na lamang ang mga sundalo natin." "Huwag kayong mag-alala, Samuel at Densyo. Tiwala lang sa inyong mga kakayahan. Dahil kahit kailan, hindi nananaig ang kasakiman kumpara sa kabutihan. At nakakasiguro ako na ngayong gabi, tayo naman ang mananalo." Nang marinig iyon ng dalawa, ay humingi sila ng napakalalim at sumunod kay Tomas para sa gagawing plano. Gumawa sila ng malaking spray na gawa sa kawayan, habang ang mga babae naman ay nagpakulo ng mga herbal na gamot para gawin yung spray sa mga aswang. "Samuel, kunin niyo ang lahat ng lambat
at idugtong niyo ito. Bilis, magtatakip silim na. Nang marinig yun ni Samuel ang utos ni Tomas, ay dagli siyang pumanhik sa mga kabayan para tipunin ang mga lambat at idugtong. Nang matipon na nga niya ay bumalik siya sa kinaroroonan ng pinuno at saka nagtanong kung ano pa ang mga dapat gawin. Pinuno, tapos ko na pong maidugtong ang lahat. Ano po ang susunod kong gawin dito? Ibabad mo sa lana ng mga babaylan tsaka sa pinakulong herbal ng mga kababaihan. Huwag mo siyang ibabad agad ha, dahil baka matutunaw yung lambat. Tsaka na pag malamig na ang pinakulo ang herbal. Tumango naman si Samuel at saka agad ginawa ang inuutos ng pinuno. Una muna niyang ibinabad sa lana ng mga babaylan ang lambat bago siya dumako sa pinakuloong herbal. Nagpatulong na rin siya sa iba pa niyang mga sundalo dahil mabibigat kasi ito. Pinuno, tapos ko na pong nagawa yung utos mo. Ano po ang susunod kong gagawin? Samuel, magpatulong ka sa iba mga sundalo para isabit yan sa itaas. Pero mamayang kinahapunan na. Baka kasi may mga aswang na umaaligid lamang sa baryo natin. Nagmamasid kung anong mga hakbang ang gagawin natin laban sa kanila. Kaya pag magdidilim na, tsaka mo isabit. Inutusan ni Tomas si Samuel na idugtong ang mga lambat at pinahida ng mga lana ng babaylan at ibinabad sa herbal na pinakuluan para isabit ito sa taas na parte ng kanilang bayan. Nakakasiguro si Tomas na isa yon sa pinakamabisang paraan para matalo ang mga aswang. Kinahapunan nga ay sinabit na nga nila ang lambat. Inihanda na rin nila ang mga kagamitan. Gayon din ang ginawa nilang espare na gawa sa kawayan. Hindi na lamang sila nagsindi ng sulo dahil maliwanag naman ang buwan. Ilang sandali pa ay maririnig ang mga pagaspas sa itaas. Hudyat na paparating na ang mga aswang. Habang ang iba naman ay naglalakad lamang sa lupa. Ihanda ang mga sarili. Nandito na sila. Nang marinig ng mga sundalo ang wika ni Tomas, ay tinuon na nga nila ang kanilang mga armas. Mahigpit nila itong hinawakan sa kamay. Nang makalapit na ang mga aswang sa bayan ng hidwaan, ay isa-isa na lamang itong bumagsak sa lupa ang mga lumilipad. Rinig pa nga nila ang pagkagulat ng isang aswang sa nangyayari sa mga kasamahan nilang nasa itaas. Dahil doon na hindi na lamang tinuloy ng mga aswang ang paglusob at saka bumalik na lamang sa pinanggagalingan. Pinuno, matagumpay ang plano. Sumabit sila sa lambat na nilagyan natin ng pangontra. O Pinuno, dahil doon nagsitakbuhan sila pabalik sa kanilang mga lungga. Nagdiwang ang lahat matapos mangyari yon, bukod lamang kay Elmer na nakakulong sa kulungan. Patakasin niyo ako rito. Walang hiya kayo. Dapat kasama niyo ako sa kasihang iyan. Patakasin niyo ako. Tumahimik ka nga rin. Ang ingay mo. Isa ka kasing traitor sa amin kaya dyan ka nababagay. Sabat naman ng isang sundalong nagbabantay sa kulungan. Kapag makatakas lang ako rito, babasagin ko yung pagbumukha mo. Anong gimmick yan, Elmer? Sa tingin mo ba makakatakas ka pa rito? Ulol, habang buhay ka na riyan sa kulungan. Oo nga, kaya naman naming talunin ang mga aswang na wala ka. At saka pahama ka lang sa grupo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay yung iba pang mga sundalo. O ganon. Ako ang sinisisi nyo at pinagbantangan sa lahat ng nangyari. Alam niyo ba kung bakit nangyari yan ha? Dahil sa bulok na plano ng inyong pinuno. Kung mayroon mang traidor dito sa grupo natin o sa bayan ng hidwaan, si Tomas yun at hindi ako. Ano bang pinagsasabi mong traidor? Nirefer mo ba yan sa sarili mo, ha? Bakit mo naman inatake si Pinunong Tomas? Na kung saan napakabuti niyang pinuno dito sa bayan ng hidwaan. Sa katunayan nga kung hindi dahil sa kanya ay hindi namin matalo ang aswang. Mga inutil.
Marami pa kayong walang alam tungkol sa kinikilala niyong pinuno. Mga mahihinang nilalang talaga kayo. Kung ako lamang kasi ang ginawa niyong pinuno, diyak na nauubos na yung mga aswang. Pero hindi. Pinili niyo si Tomas na nagdala ng kapahamakan sa bayan ng Hidwaan. Ayun, lumabas na ang totoo mong kulay, Elmer. Kaya pala, yan yung rason kung bakit mo kami tinaydor. Dahil gusto mong maging pinuno at palitan si Pinunong Tomas dito sa bayan ng Hidwaan. Pero bago mangyari yun ay dadaan ka muna sa aming mga kamay. Matapos yun ay bumalik na muli si Densyo at Samuel sa lugar na pinagdiwangan kanina. Iniwan na lamang nila roon si Elmer sa kulungan. Densyo, Samuel, kayo na lamang ang bahala riyan na. Uuwi na muna ako sa bahay. Sige po, Pinuno. Kami nang bahala rito. O anak, nandito ka na pala. Balita ko ang pagkapanalo niyo sa mga aswang. Oo nga, Nay. Pero anak, nag-alala lamang ako kung malaman nila ang pinagmumulan mo. Oo, wala kang halong dugong aswang. Pero maaaring magkagulo kapag nalaman nilang isang aswang ang ama mo. At saka kapatid mo ang pinuno rin ng mga aswang. Paano na lang kung malalaman nila? Nay, tiyak na maiintindihan nila ang sitwasyon ko. At saka yung pinaglalaban ko ay para sa kaligtasan naman ng mga tao sa bayan ng Hidwaan. Sapat naman siguro ang aking ginawa upang makuha ko ang tiwala nila. Oo anak, naiintindihan kita. Pero hindi natin hawak ang mga isip nila para intindihin ang sitwasyon mo. Kumbaga, naiintindihan natin. Pero naiintindihan kaya nila anak? Bahala na, Nay. Dahil kung darating talaga ang oras na yan, ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanila. At ako mismo ang haharap sa kanila. Matapos ang maikling pag-uusap ni Tomas at ng kanyang inang si Lourdes, ay bumalik siya roon sa pinanggagalingan kanina. Yun na lamang ang pagkabigla niya nang laman na siya ng usap-usapan ng mga tao roon. Ano yung nabalitoon namin, Pinuno? Isa kang anak ng aswang at kapatid mong pinuno rin ng mga aswang. Nilalagay mo ba kami sa alanganin, Pinuno? Ikaw ba yung dahilan ng mga nakaraang gabi ha? Kung bakit maraming namatay sa ating mga kasamahan? Matapos yun ay natigilan sila nang biglang dumating si Pedro. Nang marami ng bahid ng dugo sa katawan at luray-luray na ang damit nito. Pinuno, nilusob kami ng mga aswang doon sa kuweba ng Malibis. Ako lamang ang natira. At lahat ng mga kasamahan ko ay naubos ng mga aswang. Pati na rin ang mga bata at mga buntis na babae. Hindi ko alam kung bakit nila natunton ang kuweba. Walang ibang sisisihin nito, kabayan, kundi si Tomas ang nagpapanggap ng mabuting pinuno sa bayan ng Hidwaan. Pero ang totoo ay nilalagay tayo sa alanganin, sa kapahamakan, at sa ikamamatay natin. Kaya nararapat lang na itakwil siya at palisin sa baryo ng Hidwaan. Isa siyang traidor. Galit na tono ni Julio. Kalma mo na kayo mga kabayan. Hindi nyo naiintindihan ang sitwasyon ng pinuno. Alam ko marami sa inyo ang naguguluhan at nag-iisip ng masama laban kay Pinunong Tomas. Alam nyo ba na mahirap pumili sa sitwasyon na dalawa ang pagpipilian? Dalawa ang nakaatang na pagpipilian kay Pinunong Tomas ngayon. Kung paninindigan ba niya ang kanyang pag-aalbularyo o papanig ba siya sa kasamaan. Pero heto, tignan nyo siya. Nandito siya ngayon at nananatili sa ating panig dahil mas pinili niya ang kabutihan kaysa sa kasamaan. At saka nangangailangan din siya ng suporta galing sa atin mga kabayan dahil siya ang nakatakdang albularyo na papatay mismo sa kanyang kapatid na pinuno ng mga aswang. Kaya hindi nyo marapat na panghinalaan siya ng ganyan mga kabayan. Hindi siya kaaway, isa siyang kakampi at kaibigan. Pero paano din siya kung balang araw ay magkaisa sila ng kanyang mga kapatid at gawin tayong mga alipin ng mga aswang? Papayag ka ba doon? Tsaka kanino yung plano sa kuweba ng Malibis? Hindi ba't sa kanya yon? Kay Pinunong Tomas yon.
Kaya walang duda na pinahamak niya lamang tayo para kainin ng mga aswang. Oo, pasensya na po. Pinuno, nabanggit ko kasi ang kuweba kay Elmer bago siya makulong. Alam kong lahat tayo ay pinaghihinalaang siya ang masama. At baka siya rin ang may kagagawa nito. Teka. Tumahimik muna kayo. Teka lang. Hayaan niyo akong magpaliwanag sa inyo. At nasa sa inyo na rin kung makikinig kayo sa akin. Simula nang dumating ang mataas na responsibilidad na nakaatang sa akin, ay marami ng kaguluhan ang nangyayari sa aking buhay na hindi ko naman pinangarap noon. Gusto ko lamang kasing mabuhay na parang normal lang na tao. Walang inaatupag na responsibilidad at walang pinagpipilian katulad sa nangyari sa sitwasyon ko ngayon. Pero hindi pa ba sapat ang pinakita kong katapatan dito sa bayan ng Hidwaan? Dugot pawis ang aking inalay. Maproteksyonan lamang ang sambayanan. Magkaroon lamang ng kaligtasan sa mapanghamak ng mga aswang. Oo nga naman mga kabayan. Bakit pa natin siya itakwil sa bayan ng Hidwaan? Kung saan siya naman talaga ang may pinakamalaking kontribusyon dito. Si Pinunong Tomas din ang nagsanay sa atin sa pakikipaglaban at bumukod ng hukbo. Tinuruan niya rin ang mga kababaihan sa panggagamot. Matapos ngayon na hindi na lamang nila tinuloy ang kanilang plano, ukol kay Tomas. Simula rin noon ay hindi na sila nakinig sa pinagsasabi ni Elmer laban kay Pinunong Tomas. Pinuno, alam na ng mga aswang ang mga plano natin ukol sa lambat. Hindi ko rin alam kung makakaya ba natin sila dahil mabilang na lamang ang ating mga sundalo. Pumunta ka sa karatig bayan sa bayan ng Hagibis. Sabihan mo sila roon na nangangailangan tayo ng tulong. Kailangan natin ng maraming sundalo para sa muling paglusob ng mga aswang. Ang bayan ng Hagibis ay matatagpuan sa karatig bayan ng Hidwaan. Dahil sa maraming albularyong naninirahan doon, ay walang makakapanghimasok na aswang. Tsaka marami rin ang kanilang mga sundalo na bihasa sa pagkikipaglaban. Noong una hindi sila nakiisa sa bayan ng Hidwaan dahil na rin sa sitwasyon ni Tomas ukol sa kanyang pinagmulan. Takot din kasi silang madamay sa gulo, kaya mas minabuti na lamang nila ang manahimik. Pero katulad ng mga kabayan ng Hidwaan, ay naiintindihan naman nila kalaunan. Naisip din nila na mas kinakailangan nila si Tomas para sa ikatatahimik ng mga tao laban sa kadiliman. Tanging si Tomas lamang kasi ang makakapatay sa pinuno ng mga aswang dahil siya ang nakatakdang papatay nito ayon sa propesiya. Nang marinig yun ni Pedro ay agad siyang pumanik at nagsama ng 2 sundalo. Pedro, bakit napasugod ka rito? Anong pakay mo? Bakit ka napaaga? Mang Kiko, pinapunta po ako rito ni Pinunong Tomas. Nais po namin ang tulong ninyo laban sa mga aswang. Halos naubos na po ang aming mga sundalo at mabilang lamang ang mga natitira. Nais po naming mag-recruit sa mga nasasakupan niyo pa. Ganun ba? Sige iho. Maasahan mo ang tulong namin. Matapos marinig ni Pedro ang wika ni Kiko, ay pinaupo muna siya nito sa isang maliit na lantay. At saka tinawag ni Kiko ang kanyang mga sundalo. Pero, tawagin mo ang mga kasamahan mo at papuntahin agad dito. May dapat tayong pag-usapan. Nang marinig yun ni Lero, isa sa mga sundalo ni Kiko, ay agad itong pumunta sa kanyang mga kasamahan. Binaybayo niya ang mga bahay para ibalita ukol sa pagpapatawag ni Kiko sa kanila. Matapos maipatawag ni Lero ay bumalik muli siya roon sa kinaroroonan ni Kiko at Pedro. Dala ang mga kasamahan nitong sundalo. Ihanda na ninyo ang mga sarili. Dahil ngayong gabi ay pupunta tayo sa bayan ng Hidwaan
upang tulungan natin ang ating mga kabayan doon. Lalong-lalo na ang nakatagdang si Tomas na papatay sa pinuno ng mga aswang. Kailangan natin siyang proteksyonan laban sa mga aswang. O siya, sige na. Ihanda na ninyo ang mga armas na gagamitin, lalong-lalo na ang mga buhay ninyo. Kilos! Nang marinig yun ng nasasakupan ay, dali-dali itong nagtungo sa isang maliit na kubo na distansya sa may kabahayan. Yun ang pinaglalagyan nila ng mga armas at iba pang kagamitan nila laban sa mga aswang. Matapos niyon ay bumalik muli sila sa kinaroroonan ni Mang Kiko. Dala ang mga armas nito. Dapat may maiiwang sundalo rito sa ating bayan. Bale, hahatiin ko lamang kayo ng 2 grupo. At ang isang grupo ay siyang sasama sa akin. Samantalang ang isa naman ay maiiwan dito. Iiwan ko rin ang mga opisyal na albularyo at ako lamang ang sasama sa bayan ng Hidwaan. Nang mahati na ni Mang Kiko ang kanyang mga tauhan, ay pinili pa rin niya ang isang grupong sasama sa bayan ng Hidwaan. Matapos maigayak ang mga armas na dadalhin, ay nagsimula na silang maglakbay. Bagaman mag-aalas 4 na yun ng hapon at baka magabihan pa sila sa daan, kaya binilisan pa nila ang paglalakad ng sa gayon ay makapag-usapan ng masinsinan si Tomas at Kiko ukol sa mga hakbang na gagawin. Pagdating sa bayan ng Hidwaan, maraming salamat, Mang Kiko, sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Alam kong madali lamang nating magagapi kapag tayo ay magsasanib puwersa. Maraming salamat din sa pagtitiwala sa akin bilang nakatakdang albularyo at bilang kapatid ng nakatakdang aswang. Salamat na rin sa pagdala ng mga kasamahan mo na bihasa pagdating sa pagkikipagdigma. Karangalan namin, Tomas, ang paglingkuran ka. At hindi rin namin pababayaan ang nakatakdang albularyo na siyang papatay sa pinuno ng mga aswang. Huwag ka na rin mag-alala ukol sa sitwasyon mo ngayon, dahil lahat kami ay nakakaintindi sa iyo. Naway sa kabila ng lahat ay panig ka pa rin ng kabutihan kapag makakaharap mo na ang kapatid mo. Matapos mag-usap ang mga pinuno ng bayan ng Hidwaan at Hagibis, ay pumuesto na sila at inihanda ang sarili at armas sa pagsakop ng dilim. Nang mapagtanto ni Tomas na kakayanin ang mga aswang, ay inutusan niya si Dencio para palayain si Elmer sa kulungan. Pero pinuno, Dencio, huwag ka nang umangal pa. Tsaka si Elmer ay bihasa sa pagkikipaglaban at alam niya nating lahat kaya nasisiguro kong may posibilidad na matalo natin ang kalaban. Nakakasiguro ka ba, pinuno, na walang gagawing kalokohan yon? Hindi pa ba sapat yun na gawing batayan ang nangyayari noong mga nakaraang linggo? Ang ginawa niya sa ating mga kasamaan at sayo? Wala nang oras, Dencio at Samuel, para pag-usapan ng ganyang bagay. Kaya patakasin niyo na. Hindi na lamang nakapagsalita pa ang dalawa at saka agad tinungo ang kulungan na pinaglalagyan ni Elmer. Ano, sabi ko sa inyo patatakasin niyo rin ako balang araw kasi kailangan niyo ang tulong ko. Palibhasa mga mahina pang nilalang sa pagkikipaglaban. Sabi ko na nga ba, hindi niyo ako matitiis Tumahimik ka nga riyan. Kundi pasok ka namin ulit sa kulungan na yan. Alam namin dyan ka nababagay dahil traitor ka. Ano bang ginagawa niyo? Pumarito na agad kayo. Dalhin niyo na nga dito si Elmer. Itigil niyo na ang pagbabangayan dahil hindi ngayon ang oras para riyan. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin ngayon ay matalo ang mga aswang. Nakinig naman si Dencio at Samuel. Kaya naman dinala na nila roon si Elmer. Ang hindi nila alam ay may malalim na plano ang pinuno kay Elmer kung bakit pinakawalan niya ito.
Nilihim niya lamang ito nang sa gayon ay hindi matugunan ni Elmer. Densyo, Samuel, kayo nang bahala rito. Kayong bahala rito na mamuno at makikipaglaban sa mga aswang kung lulusob man sila. Napag-usapan na rin niya namin ni Kiko ang bala kong gawin. Pinuno, saan ka ba pupunta? Sundan ko sa Elmer kung saan siya paparoon. Malakas ang kutob kong hindi siya si Elmer na kilala natin noon. Ano po bang ibig mong sabihin, Pinuno? Lahat ng aswang ay may kayang manlinlang ng mga tao. Kaya nilang mag-anyong hayop at lalong-lalo nang kaya nilang gayahin ang wangis ng isang tao. Nasisiguro kong hindi siya si Elmer na kasamahan natin noon. Nagpalit lamang siya ng anyo bilang si Elmer. Paano ka, Pinuno? Mag-isa ka lamang bang paparoon, ha? Huwag na kayong mag-alala. Huwag na kayong mag-alala. Dahil may posibilidad na matunugan ang ating mga plano kung marami tayong lulusob doon. Basta't lagi niyong tatandaan, kapag lahat ng aswang ay magsisibagsakan sa lupa, palatandaan yan na napatay ko ng pinunong aswang. Matapos ngang maibulong ni Tomas ang plano kay Densyo, ay dumating nga ang mga aswang sa bayan ng Hidwaan. May lumilipad sa himpapawid at may naglalakad sa lupa. Napakarami pa nito. Maganda kayo. Nandito na sila. Sulong! Pero kahit ganun pa man ay nakataon lamang ang atensyon ni Tomas kay Elmer. Binabantayan niya kung ano ang mga hakbang na gagawin nito. Ilang sandali na tumayo ito mula sa pinagtataguang bato at sekretong umalis doon. Sinipat-sipat pa nito ang mga mata. Kung may nakakita ba sa kanya. Sekreto namang sinundan ito ni Tomas Elmer. Nang makarating na sa kadalibang parte ng gubat, ay doon nasaksihan ni Tomas ang pagpalit anyo nito bilang aso. Nagtago naman si Tomas sa malaking kahoy para hindi siya makita o matunugan. Nais niya itong sundan para taluntunin ang kampon ng mga aswang. Kaya sekreto at tahimik lamang niyang ipinako ang mga mata kay Elmer. Lumingon pa ito sa likurang bahagi kung may nakasunod ba sa kanya. Nang mapansin na nito na wala ay nagpatuloy na itong tumakbo. Hindi kasi niya makita si Tomas dahil nagtago ito sa malaking kahoy. Patakbo naman itong sinundan ni Tomas at iniiwasan niyang makalikha ng ingay. Hindi naman siya matutunugan ito dahil sa suot niyang medalyon at kapa na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Hanggang sa marating na nila ang isang maliit na kuweba. Huminto roon ang aswang at sinipat-sipat muna ang paligid bago tuluyang pumasok. Matapos yun ay dahan-dahang lumapit doon si Tomas at pinakaramdaman ang loob. Naririnig niya ang pag-uusap ng isang babae at isang lalaki. Kaya nang mapagtantong wala ng ibang naroroon bukod sa kanila, ay pumasok na nga siya sa loob ng tuluyan. Labis na rin ang pag-aalala ni Densyo na doon ay nakikipaglaban sa mga aswang. Densyo, nakikita mo bang Pinuno? Bakit bigla siyang nawala rito? Oo nga, Densyo. Ang dami pa nating kalaban at mas dumarami pa sila. Marami na rin sa ating kasamaan ang nasawi, gayon din ang nasasakupan ni Mang Kiko. Laban lang kayo ng laban hanggat hindi pa natutunugan ng mga aswang na sumugod si Pinuno sa kanilang kampo. Dahil mas delikado kung matutunugan nila at babalik sila sa kanilang kampo. Dahil mag-isa lamang na sumugod si Pinunong Tomas doon. Ano bang ibig mong sabihin, Densyo? Naguguluhan ako. Tama bang pagkarinig ko na sumugod siyang mag-isa roon? Ha, Densyo? Oh, Pedro, Samuel. Nilihim niya sa akin ang kanyang mga plano. Kaya bago siya umalis ay ibinili niya muna sa akin ang nasasakupan. Pero paano niya matutuntun ang pinamumugaran mga aswang
kung hindi niya alam kung saan ito namumugad. Si Elmer. Isa rin siyang aswang na nagbabalat kayo bilang Elmer. Kinopya ng aswang ang kanyang wangis upang paniwalain tayo na siya talaga si Elmer. Ano bang ibig mong sabihin? Spy siya rito ng mga aswang, Densyo? Parang ganun na nga. At batay sa pagkakalkula ko, ay wala nang natirang kampon doon sa kampon ng mga aswang dahil sa dami ring sumugod dito sa atin. Kaya siguro kung ang pinuno ng mga aswang na lamang ang natitira doon. Matapos mag-usap-usap nila Densyo, Pedro at Samuel, ay tinuloy nila ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit marami nang nasaway sa iba pa nilang mga kasamahan, isinisiguro pa rin nilang walang makakatakas na kahit isa mang aswang at makakabalik sa kampo. Habang si Tomas naman ay tahimik na binabaybay ang sulok ng kuweba kung saan pumasok ang nagtatawang si Elmer. Hanggang sa narating na nga niya ang kasulok-sulukan nito at ang kaharian ng mga aswang. Sinalubong naman siya ng isang maitim na aso at natitiyak siyang yun ang nagtatawang si Elmer kanina. Akma na sana siyang lapain ng aso, ngunit natigilan ito nang sawayin ng babaeng aswang na nakaupo sa trono. Nasisiguro ni Tomas na yun ang kanyang kapatid na si Leia, na siya ring nakatakdang papatay sa kanya. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Pinunong Tomas. Batid kong kilala mo na ako at batid ko ang iyong pakay ng pagpunta mo rito. Naway maging magtagumpay ka sana sa iyong mga pinaplano, kapatid. Alam kong magkaiba ang ating paniniwala at landas na tinatahak sa mundo, Leia. Nasa kabutihan ako at nasa kasamaan ka. Labag man sa aking kalooban na kalabanin ka dahil kadugo kita. Pero buo ng pasya ko na wakasan na ang kasamaan mo at pahahariin naman ang kabutihan. Kung inakala mo, kapatid, na magwawakas ang kasamaan, nagkakamali ka. Dahil walang sino mang nakakatakas na buhay dito sa aking lungga. Matapos mag-usap sina Leia at Tomas, ay sinimula na nga nila ang labanan. Naganyo na ring aso sa Leia, na siyang ikinabigla naman ni Tomas, dahil sa sobrang laki nito kumpara sa iba pang mga aswang. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin natakot si Tomas na kalabanin ang siya, dahil naniniwala si Tomas na gagabayan siya ng kabutihan para matigil ng paghasik ng lagim. Kaya inilibas na rin niya ang maliit na sibat na bigay sa kanya ng kanyang ina. Yun daw ang sandatang makakapatay sa pinuno ng aswang. Pero dapat isa lang alang ang paggamit nito upang hindi mauwi sa pagsisisi ang lahat. Kaya sekreto lamang niya itong hinawakan habang sa kabilang kamay naman niya ay ang buntot ng pagi. Malakas ang pinuno ng mga aswang katulad sa inakala ni Tomas. Ilang beses siya nitong pinagulong at pinabagsak sa lupa, sanhi ng pagtamo niya ng maraming sugat sa katawan. Namimilipit na rin sa sakit si Tomas, dahilan upang hindi siya halos makatayo. Subalit kahit ganun pa man ay lakas loob pa rin niya ang kinalaban ng pinuno ng mga aswang at hindi na lamang ininda ang sakit para sa kaligtasan ng mga nasasakupan na naghihintay sa kanya. Ano, kapatid? Hindi ko ba napanindigan ang aking sinabi? Pangungutya pa ni Leia nang mapabagsak niyang muli si Tomas sa lupa. Ha? Hindi mo pa rin ako mapapasuko, Leia. Kahit kailan ay hindi ako papayag sa kagustuhan mo na maging katribo mo. At hindi ko isusuko ang mga taong nasasakupan ko sa iyo. Kaya matapos noon ay tumayo muli si Tomas at hinarap ang kapatid. Umanap siya roon ng magandang tiyempo kung paano masaksak si Leia sa hawak niyang sibat. Nang sumugod muli si Leia ay biglang kuminang ang suot niyang medalyon. Sanhi ng paglikha ng nakakasilaw na liwanag sa loob ng kuweba. Napatigil na lamang bigla si Leia at napangiwi dahil sa liwanag.
Doon ay nagkaroon siya ng pagkakataon para isaksak ang hawak niyang sibat sa katawan ni Leia. Labis din ang pagtataka nila Densyo, Samuel, Pedro at Kiko na nooy nakikipaglaban sa mga aswang doon sa bayan ng Hidwaan. Bigla na lamang kasing nagsisibagsakan ang mga aswang sa hindi malamang dahilan. Oh, anong nangyari? Ligtas si Tomas. Matagumpay niyang napatay ang pinuno ng mga aswang. Nang marinig ng mga kasamahan ang tura ni Densyo, ay napakunot na lamang ang mga noo nila. Anong ibig mong sabihin, Densyo? Napatay ni Tomas ang pinuno ng mga aswang dahilan sa pagbabagsakan nila? Tama ka, Samuel. Dahil bago pa umalis si pinuno rito sa bayan, ay nag-iwan siya ng palatandaan sa akin na kapag magbabagsakan na raw ang mga aswang ay palatandaan na raw yon na napabagsak din niya ang pinuno ng mga aswang. Nang marinig nga iyon ng iba pang mga kasamahan, ang paliwanag ni Densyo, ay agarang puminta sa kanilang mga labi ang malawak na ngiti. Tumalon-tulon pa nga ito dahil sa kasiyahan na nadama. Sa ngayon, ay hintayin na lamang natin ang pagdating ni Pinuno. Nang sa gayon ay makapagdiwang tayo sa ating tagumpay. Makalipas nga ang ilang sandali, ay dumating nga si Tomas doon sa bayan ng Hidwaan. Hindi pa nga ito diretsyong makalakad dahil sa mga tamang sugat mula sa pakikipaglaban. Nang makita nga ni Densyo at Samuel si Tomas, ay agad nila itong sinalubong, tsaka inalalayan sa magkabilang kamay at dinala sa gamutan na pasilidad. Sumaklolo naman ang hukbo ng mga kababaihan, dala ang mga herbal na gamot para gamutin si Tomas. Kinaumagahan noon ay bumisita si Aling Lourdes sa pasilidad para kumustahin ang kalagayan ng anak. Gayon din ang pagbabahagi ng lihim na hindi pa nalalaman ni Tomas mula sa kanyang ama. Wala lang ito, Nay. At saka makalipas lang ang isang araw ay gagaling naman ako. Mabuti naman kung ganun, anak. Pero may dapat kang malaman tungkol sa iyong ama, anak. Koneksyon sa pagpatay mo kay Leia. Napakunot na lamang ang noo ni Tomas nang marinig iyon. Akala niya kasi ay tapos na ang lahat. Ano po ang ibig mong sabihin, Inay? Hindi ba't ubos na lahat ang mga aswang? Oo, tama ka naman, anak. Bukod lamang sa iyong ama. Alam mo ba nung mga oras na nalaman kong isang hari ng mga aswang iyong ama, ay nais kang kunin ng kanyang mga kampon dahil sa pagkakataong ito. Alam kong tama naman ang iyong ginawa, anak, sa pagpatay mo kay Leia. Pero ito rin ang hinihintay na pagkakataon ng iyong ama para muli tayong wasakin at paghaharian niya ang buong mundo ng kanyang mga kampon. Nay, hindi ko po maiintindihan ang iyong sinasabi. Hindi talaga makintal sa isipan ko. Kinamit ka lang ng iyong ama para mapasa kanya ang kapangyarihan na mayroon sa Leia, anak. Na siya ring dahilan kung bakit nais niyang kunin ka mula sa akin nung ikay bata pa lang. Dahil ikaw lamang ang nakatakda na papatay kay Leia. Napadilat ang mga mata ni Tomas nang marinig niya ang tura ng kanyang inang si Lourdes. Noong mga oras na yon ay gusto niyang bumalikwa sa pagkakahiga para sabihan ang kanyang mga kabayan. Pero hindi sapat ang kanyang lakas, dahilan para makatayo. Kaya imbis na siya ang gagawa, ay pinatawag na lamang niya si Densyo at pinapapunta roon. Ano? Hindi ba't? Oo. Alam kong ganun din ang iniisip mo. Pero kailangan nating maganda sa anumang oras. Dahil hindi natin alam na baka susugurin tayo ni Ama sa kahit anong oras. Kaya ikaw na lamang manguna sa ating kasamahan, Densyo. Pero itago muna natin ito sa lihim. Tanging papahandaan mo lang ang mga sundalo at papaniwalaing may natitira pang kampo ng dilim.
Pagkatapos nga makausap ni Tomas si Densyo, ay dumako na siya doon. Pinatawag niya ang mga sundalo at ang lahat ng mga kabayan para pahandain ng sa gayon ay handa sila sa anumang oras. Ano din siya? Di ba't wala ng mga aswang dahil napatay na ang kanilang pinuno? Pero ano yung pinagsasabi mong may lulusob pa? Mang Felipe, mas mainam na ring handa tayo. Dahil hindi natin alam ang maaaring mangyari kung sakali mang susugurin tayo ng aswang na hindi handa. Oo nga naman, lalo't lalo na't mabibilang lamang tayong mga sundalong buhay pa. Pagsang-ayon na wika ni Samuel sa wika ni Densyo. Matapos ngayon ay inihanda na nila ang mga dahas katulad nung dati. Ginawa rin nila yon para maproteksyonan ang pinunong si Tomas. Tomas, ito na ang kinatatakutan kong mangyayari na makaengkwentro mo na ang iyong amang sigador. Natatakot ako para sa iyo. Dahil iba ang taglay nitong kapangyarihan na mayroon siya kumpara noong dati. Nay, kailangan kong mag-isip ng mga hakbang upang mapatay siya. Anak, lahat ng mga aswang ay may kahinaan na katulad din niya ng normal na tao. Kaya sa muling paglaki ng buwan ay ikaw na ang humanap sa kanya. Huwag mong hayaan na siya ang hahanap sa iyo. Dahil sa mga oras na yan ay kumukuha siya ng lakas sa sinag ng buwan. Upang tuluyang mapasa kanya talaga ang kapangyarihan ni Leia. Kaya huwag mong hayaan na makuha niya ito at kailangan mo siyang mapatay sa lalong madaling panahon. Matapos ngayon ay humugot muna ng lakas si Tomas. Nagpahinga muna siya ng ilang araw para tuluyan siyang gumaling sa kanyang mga natamong sugat mula sa pakikipaglaban niya kay Leia. Sa ikalimang araw pa kasi magbibilog ang buwan at hindi sapat ang kanyang lakas para kalabanin ang sariling ama. Habang ang kanyang mga sundalo ay masugid na nagbabantay sa kanya at ang iba ay sa labas ng bayan ng Hidwaan. Ika-4 na araw bago magbibilog ang buwan ay doon na siya nagsimulang maghanap sa kanyang ama. Sinama niya si Samuel sa kanyang paglalakbay at iniwan niya ang pamumuno kay Densyo. Ginalugad nila ang mga posibleng pagtataguan nito, katulad na lamang ng mga kuweba at mga abandonadong bahay sa gubat. Subalit, bigo sila. Pinunong Tomas, malapit na sasapit ang ikalimang araw. Kailangan na nating mahanap ang iyong itay para mapatay mo na siya sa lalong madaling panahon. Sumapit na nga ang ikalimang araw ay hindi pa rin nahanap ni Tomas ang kanyang ama. Nagpakita na rin ang malaking buwan. Labis na rin ang pag-aalala ni Lourdes nang makita na bilog na ang buwan. Hudyat rin kasi ito na hindi pa napapatay ni Tomas ang kanyang amang aswang. Bathala, naway gabayan niyo po ang anak ko na nasa mapanganib ngayon. Huwag niyo po sanang hayaan na mananaig ang kasamaan. Palakasin niyo po siya at gabayan sa kanyang laban. Aling Lourdes, tumaas at lumaki na po ang buwan sa silangan, kagaya nung sinabi niyo. Ano po ang marapat naming gawin? Oo, Densyo, kaya ihanda mo ang mga sundalo. Alam kong walang mangyayaring digmaan sa oras na ito, pero marami sa ating malalagay sa panganib. Eto, gumawa ako ng kwintas na may mga panalangin ng aking mga ninunong antingero. Ibigay niyo sa kanila ng isa-isa. Hindi na nakapagtanong pa si Densyo sa ibig ipakahulugan ni Lourdes. Agad niyang sinunod ang utos nito para ibigay ang gawang kwentas. Bagaman nagsimula ng lumaki ang buwan, nang pagdating nila doon ay ang siya rin pagkabigla sa natunghayan. Densyo, anong nangyayari? Bakit nawala sila sa kanilang katauhan? Nauutal na wika ni Pedro kay Densyo matapos matunghayan ang mga tao sa bayan ng Hidwaan. Tulala ang mga itong naglalakad sa iisang direksyon. Nawari may tumatawag sa kanila.
Densyo, anong gagawin natin? Tayo na lamang ang hindi natulad sa kanila. Hindi ko alam, Pedro. Pero ang naiisip kong paraan ngayon ay isukbit natin ang kwenta sa kanilang mga liig na bigay ni Lourdes sa atin. Agad namang kumilaw si Pedro matapos marinig ang tura ni Densyo. Densyo, hindi gumagana ang kwintas. Hindi pa rin bumabalik ang kanilang katauhan. Ano ang susunod nating gawin? Sige, Pedro. Kumuha ka ng panali at harangan natin sila gamit nito. Agad namang kumuha si Pedro ng mahaba na tali upang itali sa magkabilang puno. Si Pedro ang nagtali sa kaliwang puno habang sa kabila naman ay si Densyo. Hinigpitan ito nila ng ayos upang masiguradong hindi ito maputol. Matapos ngayon ay nagpakawala sila ng isang malalim na buntong hininga nang mapagpasyang epektibo ang kanilang ginawa. Ngunit kalaunan ay naguluhan naman sila sa susunod na hakbang na gagawin dahil mas dumarami ang mga taong natambak doon sa taling inilagay nila sanhi ng malapit na itong maputol. Densyo, anong dapat nating gagawin? Malapit nang maputol ang tali at paniguradong mapuputol na ito dahil marami pang tao ang papalapit dito. Hindi ko alam, Pedro. Tanging si Tomas lamang ang makakaligtas dito. Kailangan na niyang mapatay ang kanyang ama upang mabalik ang katauhan sa mga tao. Nabaling naman ang kanilang atensyon nang paparating doon si Aling Lourdes. Aling Lourdes, anong gagawin namin? Ang hirap pigilan ng mga tao. Hindi rin sapat ang panali upang mapigilan sila. Tensyo, Pedro, wala tayong ibang paraan. Kailangan nating pigilan sila hanggat hindi pa napapatay ni Tomas ang kanyang ama. Wala silang nagawang tatlo kundi ang magtiis na hilahin ang tali upang hindi ito tuluyang maputol. Mas bumibigat pa nga ito dahil mas lalong dumadami ang mga taong na-stuck doon. Habang si Tomas at Samuel naman ay napunta sa isang kapatagan kung saan kitang-kita doon ang malaking buwan. Pagkawaringan nila ay nasa malapit ito. Nakita din doon nila ang ama ni Tomas habang ninanamnam ang sinag ng buwan. Naganyo itong isang halimaw. Wala nang saplot ang katawan at pinapalibutan ng maraming balahibo. Marami ring itim na parang anino na pumapasok sa kanyang suot na kwintas. Dahan-dahan naman itong nilapitan ni Tomas at Samuel na akala hindi sila nabantayan nito. Sa wakas, anak. Nagkita muli tayo. Siya nga pala. Salamat sa pagpatay mo sa iyong kapatid na si Leia. Dahil kung hindi dahil sa iyo, ay tiyak na hindi ko makukuha ang kapangyarihan niya na matagal ko nang inaasam-asam. Isa kang sakim at halimaw, Gardo. Pati sarili mong anak ay tinraidor mo dahil sa kapangyarihan niyan. Isa kang buhaya. Hindi ako ang traitor, anak. Ikaw ang pumatay kay Leia. Pero di bali na. Maraming salamat sa pagpatay mo kay Leia. Dahil kung hindi ay, hindi mapapasakin ang kapangyarihan na matagal ko nang inaasam-asam. Isa kang halimaw. Mas mabuting simulan na natin nang malaman na ang kahambugan mo. Doon nga'y sinimulan na nila ang pakikipaglaban. Medyo kakaiba nga ang itsura ni Gardo sa lahat ng mga uri ng aswang. Dahil sa taglay nito ang kapangyarihan ni Leia. Maraming balahibo ang katawan nito at nakalabas ang dalawang pangil habang may parang maiitim na usok ang panaypasok sa suot nitong maitim na kwintas. Doon nga'y patakbong sumugod si Tomas kay Gardo habang hawak ang maliit na sibat. Pero nauwi lamang ito sa paggulong ni Tomas. Na makatayo na siya ay sumugod muli siya sa kinaroroonan ni Gardo
Subalit ganoon pa rin ang nangyari. Pinabagsak pa rin siya sa lupa. Mali ang inakala ko sa iyo, Tomas. Akala ko'y sobrang husay mo na sa pagkikipaglaban. Pero hindi pala. Napaigik naman sa sakit si Tomas nang tumayo siya at kinuha ang maliit na sibat, distansya sa kanyang kinaroroonan. Matapos ngayon ay sumugod muli siya sa kinalulugaran ni Gardo. Doon ay nagtamo na siya ng sugat sa tiyan nang matamaan sa matulis na kuko ni Gardo. Nanghihina na si Tomas at patuloy sa pag-agos ang dugo mula sa kanyang katawan. Walang magawa si Samuel, kundi tignan lang ang pinuno. Alam niyang wala rin siyang laban kay Gardo dahil sa lakas na taglay nito na kung ikukumpara ay parang demonyo. Pero kailangan niyang kalabanin si Gardo at protektahan si Tomas, ang kanyang pinuno. Kaya naman patakbo rin siyang sumugod sa kinalulugaran ni Gardo. Sanhi ng pagkabagok niya sa malaking bato nang ihagis siya doon. Nawalan siya ng malay. Labis na rin ang pag-aalala ni Dencio, Pedro at Aling Lourdes na noon ay naiwan sa bayan ng Hidwaan. Hindi nila alam kung paano mapipigilan ang mga tao para hindi mapunta sa bangin. Wala na rin silang sapat na lakas para pigilan sila. Aling Lourdes, mapapatay ba talaga yun ni Tomas si Gardo? Ilang oras na kasi ang nagdaan ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanilang katinuan. Hudyat ba ito na hindi pa napapatay niya si Gardo? Pedro, mahirap kalabanin si Gardo. Dahil taglay nito ang kapangyarihan ng anak niyang si Leia. Alam kong mahihirapan na kalabanin si Gardo kung siya lamang mag-isa. Pero maghintay lamang tayo ng ilang saglit dahil may mabubuhay na hindi inaasahan. Nabaling naman ang atensyon ni Pedro at Dencio sa wika ni Lourdes. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Lourdes? Muling mabubuhay si Leia ayon sa nakasaad sa kasulatan upang patayin si Gardo. Si Tomas at Leia ang siyang makakapatay sa kasamaan ni Gardo. Pero, Aling Lourdes, hindi ba't aswang si Leia? Kapag nabubuhay ulit siya ay isa pa rin siyang aswang? Oo, Pedro. Isa pa rin siyang aswang. Pero hindi ibig sabihin nun na panig pa rin siya sa kasamaan. Dahil may dalawang uri ng aswang, Pedro. May mabubuti at masasama. Depende na rin yan kung sino ang kanilang makakasama. Dahil minsan kung sino ang makakasama natin, yun ang makaka-impluensya sa atin. Pero sa pagkabuhay ulit ni Leia ay papanig siya sa kabutihan dahil maalala niya ang mga pinagagawa niya sa mga tao na dulot sa pagpapalaki sa kanya ni Gardo. Pero Aling Lourdes, paano namin malalaman na mabubuhay ulit si Leia kung gayong patay naman siya? Sa muling paglaho ng buwan na ito ngayong gabi, ay masasaksihan niyo ang sinag na nagmumula sa kalangitan. Palatandaan niyon sa muling pagkabuhay ni Leia. Kaya sa ngayon ay dapat nating gawin ay harangan ang ating mga kabayan upang hindi makapunta sa bangin dulot sa kapangyarihan ni Gardo at hintayin ang muling pagkabuhay ni Leia. Matapos maipahayag ni Lourdes ang nakasaad sa kasulatan, ay bumalik muli sila sa pagharang sa mga tao. Habang si Aling Lourdes naman ay humingi ng gabay sa bathala para sa kanyang anak na si Tomas. Nang dumating nga ang nakasaad sa kasulatan, naglaho nga ang buwan, kasabay ang pagkabalik sa katauhan ng mga tao at sama-sama nilang nasaksihan at natunghayan ang munting liwanag sa kalangitan. Napabuntong hininga naman si Pedro at Dencio na noon ay pumipigil sa mga tao. Aling Lourdes, si Leia na ba yan? Tama ka, Dencio. Dumating na nga ang matagal nating hinihintay. Magwawakas na ang kadiliman. Nang mabalik na ang ulirat ng mga tao, ay siya rin ang pagkabigla nila sa kanilang mga sarili nang makitang nakaharang na tali. Gayon din ang paghawak nila sa kanilang mga ulo at katawan.
Densyo, anong nangyari sa amin? Bakit may tali? Napasa ilalim kayo ng kapangyarihan ni Gardo Felipe. Kailangan namin kayong harangan nitong tali upang di kayo mapunta sa bangin. Napatango na lamang si Felipe at sama-sama nilang tinignan ang munting liwanag sa kalangitan. Ipinaliwanag na rin doon ni Densyo sa kanyang mga kasamahan ang nakitang munting liwanag sa kalangitan. Sa kabilang banda, nanlulupaypay na si Tomas dahil sa paulit-ulit siyang hinagis ni Gardo, habang si Samuel naman ay hindi pa bumabalik ang malay nito sa na hindi niya alam ang mga nangyayari. Nagulat na lamang si Tomas na noon ay gumagapang siya papalayo kay Gardo nang may isang babaeng nakadamit ng kulay puting bestida na tumulong sa kanya. Iniabot na lamang nito bigla ang isang kamay kay Tomas at tinulungan siya sa pagtayo. Leia, bakit? Wala nang oras, Tomas, para magpaliwanag. Siguro nagtaka ka kung bakit ako muling nabuhay. Pero hindi natin mababago ang nakasaad sa kasulatan na 2 beses akong mabuhay sa mundo. Kung iniisip mo ang pagiging aswang ko, oo, aswang pa rin ako, Tomas. Pero hindi na panig sa kasamaan kundi sa kabutihan na. Matapos ngayon ay hindi na nakapagtanong pa si Tomas kay Leia. Nagsanay para sa magkakapatid para talunin ang kanilang ama. Taglay ni Tomas ang sibat na siyang makakapatay kay Gardo, habang sa Leia naman ay nag-anyong isang malaking hayop. Sumakay sa likurang bahagi ni Leia si Tomas at tinatake nila si Gardo na noon ay nagkatawan lamang bilang tao. Noong una ay nailagan pa sila nito dahil sa bilis kumilos ni Gardo. Ngunit ikalawa at ikatlo ay natamaan na ito ng sibat na hawak ni Tomas. Walang awang sinaksak ni Tomas ang dibdib na bahagi ni Gardo hanggat hindi mababali ang mga buto nito at hanggat hindi magsisilabasan ang lamang loob at dugo nito. Pagkatapos nga nun ay kinuha niya ang itak na noon ay nakasukbit sa tagiliran ni Samuel at yun ang kanyang ginamit, ipinamputol niya sa ulo ni Gardo. Pagkatapos nun ay bumalik na rin ang malay ni Samuel na siya rin ang ikinagulat ng makita ang katawan ni Gardo sa lupa. Gayon din ang pagtunghay niya kay Leia sa pag-aakalang isang kalaban. Ngunit pinaliwanag ni Tomas ang lahat sa kanya. Matapos yun ay umuwi na sina Tomas, Samuel at Leia sa bayan ng Hidwaan. Dala ang ulo ni Gardo na nooy bit-bit ni Tomas. Pagdating nila doon ay sinalubong naman sila ng paghihiyawan ng mga tao. Ipinagdiwang nila ang tagumpay na nakamit mula sa mga aswang. At simula din noon ay namuhay sila ng mapayapa. Kasama na nila si Leia. Tuwang-tuwa naman si Aling Lourdes dahil mabubuo silang 3 at magkasama na ang kanyang mga anak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment. Maraming salamat po at wakas. Alright.